Bantay sarado ang mga ekonomista at negosyante sa posibleng pagbabago sa tariff policy ng Estados Unidos. Babala nila kahit hindi direktang target ang Pilipinas ng mga taripa, maaaring maapektuhan pa rin ang mga trabaho, exports at pamumuhunan sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi man nasa bullseye ng bagong US tariff ang Pilipinas, naniniwala ang business leaders na sapul pa rin ang bansa sa mga pagyanig sa pandaigdigang kalakalan. Yan ay matapos ang sunod-sunod na tariff offensives ni US President Donald Trump. Kabilang na ang banta ng karagdagang 25% taripa sa mga bansang nakikipagnegosyo sa Iran at 10 hanggang 25% tariff sa mga bansa sa Europa hanggat hindi pumapayag ang Denmark na ibenta ang Greenland sa United States. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang mas malaking alalahanin ay ang kawalan ng katiyakan sa mga patakaran, lalo na kung ipatupad ng Amerika ang mas agresibo nitong mga hakbang sa global trade. So baka ma-reignite yung trade war between US and China, no? Kasi dagdag na 25% tariff yon. O anong epekto nun sa Pilipinas? So, yung babagal din yung world economy because these are the two biggest economies. Kasi trade war yan eh. Talo yan pare-pareho. Hihina yung trade, no? Babala ni Ricafort, kahit hindi direktang target ang Pilipinas, ang lumalalang tensyon sa pagitan ng mga major economy gaya ng US at China ay maaring makasama sa global economic growth. Dagdag niya, nakasalalay pa rin ang lahat sa kung tutuparin nga ba ni Trump ang kanyang mga banta o kung babawiin o babaligtarin din ito, bagay na tinatawag ng global press at international relations experts na TACO o Trump always chickens out. Ayon naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, may posibleng epekto ang US trade policy changes sa mga pangunahing industriya ng export ng Pilipinas. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, limitado pa rin ang direktang exposure ng Pilipinas sa US tariffs at mas mainam na samantalahin ng bansa ang mga umiiral na zero tariff agreements nito para sa ilang produkto tulad ng agricultural products at semiconductors. Iginiit din muli ni Ang na dapat gawing prioridad ng gobyerno ang patuloy na pag-diversify ng mga export market ng Pilipinas at huwag umasa ng husto sa Estados Unidos para makabenta ng local products. Don't just focus on US. If it's becoming challenging, look at Australia and New Zealand. These are open markets. Pero babala ni Ang, maaring makaranas ng mas malaking pressure ang service exports, partikular ang BPO industry kung itutulak ng US na ibalik sa bansang ito ang kanilang mga trabaho. To me, the call centers is our biggest export. The export of human capital. Jobs will be affected, high-paying jobs to that, and dollar remittances. But as you see the direction of Trump, he wants to bring back all of the high-paying jobs back to America. Sa ngayon, tila abangers ang mga ekonomista at negosyante dahil ang kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang kalakalan at ang biglaang pagbabago ng mga patakaran sa ibang bansa ay may totoo at damang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.